Ito aside sa sa Pansit Batil Patong na known for for Tugigaraw. Ito ang isa. Yung Tugigaraw's longganisa. Best homemade longganisa. Dito yan sa Tugigaraw. So ito, kukuha tayo. So ito nga, yung longganisa ng ng Tugigaraw. Tugigaraw is also known for this. Ayan, ito yung mga available na na flavors. Garlic sweet, tapos garlic spicy, sweet and spicy. Yun, yung tatlo. Garlic, sweet, garlic spicy, sweet and spicy. Mamaya titignan natin yung actual kasi bibili rin tayo. So ito yun, Tugigaraw's best homemade longganisa. Tugigaraw is known for this aside from Pansit Batil Patong. Actually meron ng Pansit Batil Patong na na nilalagay na toppings nila to. Ayan. Oo. Yung mga products lang. So ito yung mga products niya. Ayun, nakita ko na yung spicy garlic, tapos sweet and spicy. Merong skinless. Garlic spicy. Ito yung skinless. Tapos may skinless pa pala. May tapa din. Oo, meron pa rin tapa. Ayun. Sige. Okay. So ito yung naman, tapa. So tapa kalabaw. Tugigaraw is known for for kalabaw, 'di ba? Instead of beef or cow. Dito kara beef. So Tugigaraw is kara beef. So ito tinatapa nila. So ayan, meron din ito. Alright. A few moments later. So ito, nakauwi na tayo. Bumili tayo nitong ang kinuha nating flavor is this, garlic spicy. And then yung isa is yung pinakakilala, which is the garlic longganisa ng Tugigaraw. So kumbaga ito yung pinaka-classic, yung garlic longganisa ng Tugigaraw. And then ngayon kasi nga may mga may mga ibang flavors na ganito, garlic spicy, merong sweet and spicy, merong sweet garlic. So ayun, for now, bago natin lutuin, medyo i-defrost muna natin ng konti kasi nasa chest freezer nila kanina, so matigas pa yan. I-defrost muna natin ng konti. Pagka medyo malambot-lambot na, saka natin siya lutuin. A little longer than a few minutes later. So ito, lulutuin na natin siya. Ganito yung gagawin pagka lulutuin yan. Di ba na-defrost na natin? So since na-defrost na, tatanggalin na natin sa supot. And then latag natin dito sa ating kawali. So ito, latag sa kawali. Ganyan. Hindi natin siya tatanggalin sa hindi natin tatanggalin yung tawag dito, itong niya, tali.
So, ganyan lang. Ayan. So, pagka nakalatag na ng ganyan, bago natin siya lagyan ng tubig, kailangan muna nating tusok-tusukin. Ang purpose nito, kaya natin siya tinutusok-tusok para mag-penetrate yung tubig, maluto yung loob. Actually, hindi ito piniprito kundi tubig lang talaga dahil may sariling mantika to. Kumbaga, ito yung literal na lulutuin sa sariling mantika. So, ayan. I guess na butas na lahat. Then, baliktarin natin. Dapat kabilaan mabutas yan So, ito. Itong not necessary na nasa sa inyo na kung ano yung gagamitin yung pangbutas-butas niya. Ito, since mayroon ako matalim na maliit na knife or matulis na maliit na knife, ito yung pinambutas ko. Ngayon, pwede rin naman toothpick kung meron kayo yung toothpick na matigas, hindi baliin na toothpick, or else tinidor, pwede rin naman tinidor. Kaya lang medyo mahirap yata kasi hindi naman ganun kaanong tinidor. Hindi siya ganun katulis. So, ayan. And then, lagyan natin ng tubig. Hindi naman kailangan masyadong matubig. Ano lang, yung just enough lang para to make sure na siya, na pagkakumulo lahat nung mababasa or makaka-penetrate yung tubig dun sa mismong longganisa natin. So, ayan. Then, salang na natin sa stove. Tapos, ayan, pagka sumisindi na, iwan na muna natin, hayaan natin kumulo. And then, mamaya babalikan natin siya. So, ito kumukulo na siya. So, since kumukulo na, hinaan na natin yung tubig, yung apoy, kakasana. Dahil kumukulo naman na yung tubig. Then, from time to time, babalik rin natin para magpantay ang luto. So, ito. Ayan, babalik rin natin to ngayon. Ayan. Ayan. And then, yung kabila naman. Ayan. So, ganun lang. Yan, diba, nagaan na siya. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, hindi siya purong tubig nagmamantika na. So, yung mantika na napoproduce dito, ito na mismo yung panluluto dito sa ating longganisa. So, hanggang mag-dry, hanggang maging mantika na yun, wala ng tubig. Tapos yung mantika niya na yun na yung magpiprito mismo dito sa ating longganisa. So, from time to time, iikot-ikot lang natin or mekus-mekus. Lang natin, babalik rin lang natin para magpantay yung luto.
So ayan, kung makikita nyo, nagmamantika na talaga siya. So maya maya nyan, puro mantika na yan. And then yun na yung mapiprito. Ayan, kung mapapansin nyo, halos nawawala na yung bula-bula kasi may tubig pa yun kaya mabula. Ngayon pagka pagka wala na siyang bula-bula, yun na yung mantika na mismo ang yung nakikita nyo yung liquid dyan is puro mantika na siya. So actually ayan, mas nangingibabaw na yung mantika kaysa sa tubig. So tuloy-tuloy lang na maya maya ibabalik na rin ulit para magpantay yung luto. Saka yun na nga, dahil paprito na to hindi na yung pagpapakulo. Kumbaga parang kanina pinakuluan muna natin para maluto yung loob, saka para lumambot, and then ngayon ito naman ayan na, piniprito na. Kaya naririnig nyo yung tunog ng nagpiprito. Ayan. Later. So ito na yung yung itsura ng paluto na. Ayan. Almost done na yan. Actually luto na yan. Nasa sa inyo na kung gusto nyong gawing crispy, tostahin nyo ng konti, or okay na sa inyo yung ganyan, yung medyo may nginangat-ngat ng konti. So that's it. Yan na yung yung made na or cook na ating Tugigaraw Longanisa. So which is known for, Tugigaraw is known also for this aside from Pansit Batil Patong. So ayan, only in Tugigaraw to. Actually, ang dami nga kahit mga taga Manila, taga ibang lugar dito sa Pilipinas, or even abroad, nagpapadala ng ganito. So, ito na yun. Salamat sa panonood nyo.